kong sabihin ko sa'yo na merong mga online typing job na pwede mong gawin kahit wala kang experience at kahit nasa bahay ka lang. And ang kailangan mo lang dito is laptop or cellphone, internet connection, and basic typing skills. So sa video nga na to, i-share ko sa inyo yung 5 online typing jobs na pwede nyong subukan this 2026. So ipapakita ko rin dito yung mga qualifications, requirements, magkano yung posible na pwedeng kitain, and kung saang website tayo pwedeng mag-apply. So kaya make sure na mag-stay tuned lang kayo hanggang dulo. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And ngayon nga, pag-uusapan na natin yung mga typing jobs na pwede mong subukan kahit beginner ka. And I'm sure excited ka na. So tara, let's get started. And before we continue, I would like to take this moment to share and talk about our today's sponsor, Interesting Mall. So Miss Rose, ano ba yan si Interesting Mall? So isa nga po sa mga features ni Interesting Mall is that nag-offer nga po sila ng mga digital goods na pwede nating i-purchase sa kanilang platform. So ang concept nga po dito is that kapag ka bumili ka ng isang digital asset, magkakaroon ka ng chance na makatanggap ng return depende nga po sa current mechanics ng platform and sa promotion na sasalihan mo. So here kasi learners, meron silang dalawang promotion types. So here pwede kang pumili either odd or even or guessing number. So para maintindihan natin yan, here's a simple example. So here sabihin na natin na nag-check out ako ng 50 worth ng digital goods nila. So ito nga po yan. And then dito ang pinili ko nga pong promotion is itong odd or even. So now going back, kapag nakapili na nga ako, ang gagawin ko is hihintayin ko na lang yung result based nga po dun sa mechanics ng platform. So now naman kapag tama yung prediction ko or kung qualified yung participation ko based sa official results or mechanics ng platform, lahat ng applicable return or reward, mapaprocess nga po yan sa account ko. So basically learners, ganun lang kasimple yung process dito kay Interesting Mall. So kung gusto nyong i-explore itong si Interesting Mall, ilalagay ko na lang din yung official link nila dyan sa ating description below. So check nyo na nga lang po yan dyan. And ayun learners, so thank you for listening. Now let's go back to our main video. So, unahin na nga natin yung personal favorite ko. So, kung matagal ka nang nanonood dito sa Pera University, I'm sure alam mo na kung ano to. And ito nga yung pagiging e-book creator. So, teka muna Miss Rose, hindi naman yan typing job. So, actually learners, consider din yan as typing job. Kasi dito, halos yung gagawin mo talaga is magta-type ka ng prompts, magge-generate ka ng content, and then ililipat mo yan sa Canva para maging e-book. So, ganito yung process niyan learners. So, recently, meron akong ginawang e-book para sa mga gustong magbenta ng digital products sa Rocket PH, and ipapakita ko sa inyo yung process kung paano ko yan ginawa. So here, ang first step nga is pumunta ako dito kay ChatGPT and nag-prompt ako ng ganito. So dito learners, pwede nyong baguhin yung content na gagawin ninyo. Like for example, babaguhin nyo yung title, kung para kanino yan, and yung format ng e-book ninyo. So kung meron kayong specific topic para sa e-book ninyo, palitan nyo nga lang po yung details na nandito. Now, after natin malagay yung prompt, make sure nyo lang din pala na mapindot natin itong plus icon and then iselect natin itong Canva. So, dito kasi kapag sinelect natin yung Canva sa option, automatic nang gagawa si ChatGPT ng design ng ebook natin. So, by doing that, less na yung effort sa side natin, especially sa pagpili ng design ng ebook natin. So, now once everything is okay na, isa-select na natin itong enter button. And then after a few minutes, ayan, instead na text lang yung ibigay ni ChatGPT, gumawa nga rin siya ng design or template na may edit natin mismo sa Canva. So like for example, ito na yung design natin. So open lang natin yan sa Canva. And then after that, makikita na natin na naka-layout na yung ebook natin. So here, ayan, meron ng title page and meron na rin mga content pages. So meron na rin yung mga design. So ang pinaka gagawin na lang natin dito is i-review natin yung mga pages
images. So magpapalit lang tayo ng mga colors kung gusto mong ibagay yan doon sa brand colors mo, and magdadagdag na lang tayo ng mga images na babagay doon sa ebook content natin. So after that, after nga natin ma-customize lahat yan, meron na nga tayong sariling ebook. So diba, imagine in just a few minutes sa pagtatype lang natin ng prompt para sa ebook natin, meron na tayong ready to edit ebook using Canva. So here nga, imagine, hindi mo na kailangan magsimula from blank page, hindi mo na kailangan magsulat ng 25 pages manually, and hindi mo na kailangan maging graphic designer para makagawa ng professional looking design. So after nga yan, after lahat ng process na yan, pwede na nating i-download yan as PDF. And then once na na-download na nga natin yan, pwede na nga natin ibenta yan sa mga selling platform like Etsy, Rocket.ph, and Gumroad. And ito yung isa sa mga dahilan kung bakit favorite ko talaga itong opportunity na to. Kasi nga ang pinaka main process lang na gagawin natin dito is yung pagtatype ng tamang prompt. And ang isa pang nagustuhan ko dito is by doing this kind of work, hindi mo kailangan maghanap ng client araw-araw. Kasi nga, hindi mo naman kailangan maghintay ng mag-hire sa'yo. Kasi nga, ikaw mismo yung gumagawa ng product mo and pwede mo yung ibenta ng paulit-ulit. So, ang kailangan mo nga lang dito is ChatGPT, Canva account, and internet connection. And pagdating naman sa earnings, actually, it will really depend sa inyo kasi pwede nyong presyohan ng gusto nyong amount yung ebook ninyo based sa palagay niyong value niyan. So to show you an example, ito yung isa sa mga ebook na ginawa ko using ChatGPT and Canva, and I priced it at 499 pesos, and for this month, ito na yung earnings na nakuha ko from that ebook alone. So magdadepende pa rin talaga yan kung paano mo yan ibebenta, kung paano yung gagawin mong marketing strategy, and kung ano yung platform na gagamitin mo. And if you want to learn more about this, ilalagay ko nga yung details niyan dyan sa ating description below. So check nyo na nga lang po yan dyan. So ngayon naman, kung gusto mo naman ng website na magbabayad sa'yo directly para sa typing job mo, ayun na nga yung susunod natin. So now, ito na. Kung ikaw yung tipo ng tao na okay lang sa'yo na makinig ng audio habang nagtatrabaho, baka magustuhan mo itong next typing job na isi-share ko sa inyo. So yung next typing job nga po is makikita natin dito kay Scribie.com. So dito mainly ang trabaho mo is transcription. So ang ibig sabihin, makikinig ka dito ng mga audio recordings and i-convert mo yan into text. So like for example, ang pwede mong gawin dyan is yung mga podcast recording, interview, lecture, or online meeting. So dito kapag may available task, ida-download mo lang yung file and then papakinggan mo yan ng mabuti, and then after that, itatype mo kung ano yung narinig mo. So dito naman, simple lang yung concept pero kailangan maayos yung listening skills mo, especially kasi dito, English yung recording. So dito naman, para makapagsimula ka, kailangan mo ng laptop, desktop, or computer, stable internet connection, and headphones. And dito rin take note na meron silang mga transcription assessment bago ka makapag-umpisa. So I highly recommend na mag-practice muna kayo bago kayo mag-start dito. And as for the salary naman, according dito kay Scribie's published rates, so for freelancers can earn around $5 to $20 per audio hour depending sa complexity ng recording and dun sa quality ng work na masasubmit mo. So kung mabilis kang mag-type at mahilig kang makinig sa mga podcast, magandang opportunity to para sa'yo. Now, kung ayaw mo naman mag-type ng mga mahahabang transcripts, meron akong mas simple na website na marirecommend sa'yo. So, this one is called Humanatech.com. So, here, instead of transcribing audio, ang gagawin mo dito is makikinig ka ng mga recorded calls and i-identify mo lang kung anong klaseng calls yon. So, like for example, merong recording ng calls ng customers na tumawag tungkol sa insurance. So, after mo ang pakinggan yan, i-identify mo lang kung anong klaseng call yan. So, like sales call ba yan, customer concern, appointment request, or sa ibang category. So here, hindi mo kailangan tumawag sa kahit na sino. Hindi mo rin kailangan sumagot ng phone calls kasi recorded calls lang talaga yung hahawakan mo dito. So to get started dito, kailangan mo lang ng stable internet connection, headset, and basic English comprehension. So salary-wise, actually iba-iba yung nakukuha ng users kasi magdadepende yan sa dami ng available calls and yung mga categories
categories na qualified mong gawin. So kaya karamihan ng nagtatry dito is for side hustles lang talaga kasi hindi pa siya pasok for full-time income source. Now, dito naman tayo sa isa sa mga most talk about AI website today. So, ito nga yung dataannotation.tech. So, ito naman learners, kung gumagamit ka na ng ChatGPT, medyo magiging familiar ka na sa concept nito. So, dito kasi, babayaran ka para tulungan na gumaling yung AI. So, like for example, dito kasi, bibigyan ka ng 2 AI responses. And there, babasahin mo yan parehas. And then, sasabihin mo dyan kung alin yung mas maganda at explain mo kung bakit. And then aside from that, meron ding mga projects dito na magbibigay ka ng feedback and suggestions or ratings dun sa mga AI-generated contents. So here kasi ang maganda, parang gumagamit ka lang talaga ng AI tools. Ang kinaibahan lang, dito babayaran ka nila. So this platform nga is looking for people who can read carefully, follow instructions, and write a clear feedback. So kailangan mo rin dito ng computer and stable internet connection. And take note din pala na merong assessment bago ka makapasok sa platform. So again, here I recommend na mag-practice ka muna bago mo to subukan. And also pala dito, one of the reason kung bakit maraming gustong mag-try sa platform nila is because yung ibang projects, ang starting salary niya is around $20 per hour and pwede pa yung tumaas depende sa qualifications and dun sa project na gagawin mo. Pero of course, dito hindi naman lahat ng applicants maa-approve and hindi rin laging may available projects. So keep that in mind. Now, ito na for our last website, we have Outlier. So, kung yung data annotation focuses on AI training, Outlier works in a very similar way. So, karamihan sa mga projects dito involve reviewing AI-generated contents, checking responses, writing feedback, and helping improve AI systems. So, merong mga tasks dito na very straightforward and meron din naman na nagre-require ng deep analysis. So, kaya itong platform na to, merong mga projects na beginner-friendly and meron din mga projects na naghahanap ng mga specialized skills. So here, before applying, make sure na meron kang reliable computer, stable internet connection, and good English reading and writing skills. So ang interesting naman dito with Outlier is yung salary nila magdedepende sa project na makukuha mo. So some opportunities na posted sa platform, pwedeng mag-range yung rates from $10 to $40 per hour. And again, magdedepende yan sa project requirements and dun sa qualifications mo. So if you're someone enjoys reading, reviewing content, and working independently, pwede mong itry to. And ayun, so yan nga learners, yung 5 online typing jobs na pwede nyong i-check. So yun nga, if you want to check yung mga platform na shinare ko sa inyo today, so ilalagay ko na lang din lahat ng details and links niyan dyan sa ating description below. So check nyo na nga lang po yan dyan. And ayun learners, so I think that's it for our video today. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.